Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Vicente Ferrer, isang Dominikanong misyonaryo. Kung makikita niyo ang larawan ni San Vicente, nakaturo palagi ang kanyang daliri sa langit. Hindi lang niya pinapaalala sa atin na ang buhay natin ay isang paglalakbay pabalik sa karya ng Diyos. Hindi pinapaalala niya ang pinakamahalagang kailangan natin sa ating paglalakbay. Walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi tayo makakauwi sa langit kung hindi sa tulong ng Diyos. At alam din natin na hindi natin malalampasan at mapagwawagian ang ating mga iba't ibang problema, suliranin o pagsubok sa buhay kung wala ang Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo'y naging makasarili at nanatiling mag-isa na lumalaban. Sa mga pagkakataon na kung saan dahil wala tayong problema, nakalimutan natin ang Diyos. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Panginoon para tayo muli makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinukaw mo ang paring si San Vicente Ferrer upang maging tagapangaral ng iyong mabuting balita. Ang pinangaral niyang Panginoon na paririto at huhukom sa nabubuhay at mga namangatay, sa nangabubuhay at nangamatay na tao, ay siya nawang aming maligayang makaharap na maghahari sa kalangitan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan, at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias,
Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas, dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Pumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Iyaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, sa salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, marami sa mga nakikinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito na nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi ng kasulatan na nagmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David na ipinanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas pumuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. Bakit hindi nyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang niya? Tanong ng mga pariseo, mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala.
Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag ba sa ating kautusan na hatulan ng isang taong di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginagawa? Hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka. Makikita mo na wala pang propetang nagmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa sa kanilang tahanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating mga bisita. Kami po ay natutuwa at nagagalak na kasalo namin kayo sa ating banal na misa at ganyan din po sa ating mga masugid, tapat na sumasali sa ating online mass. I hope and pray that you are well. Please stay healthy and happy. Amen? Meron pong isang napakagaling at mahusay na atleta sa kasaysayan ng boxing. Maaaring kilala niyo po siya, si Mike Tyson. Ang unang 25 na laban po ni Mike Tyson, panalo siya. Natalo po niya lahat ng mga kalaban niya. Pero ang tanong, ano po ang sikreto ni Mike Tyson? Bakit ang galing-galing niya noon? Bukod po sa napakalakas, maliksi si Mike Tyson nung bata-bata siya, meron po siyang napakagaling na coach. Meron din po siyang napakahusay, bihasang training team or staff. Sa laro po kasi ng boxing, baka hindi niyo po alam, meron pong 12 rounds sa bawat laban. Makikipagsuntukan ka for 3 minutes. At in between na mga round pong ito, ay merong 1 minute na break o pahinga. Di po ba? Doon po sa 1 minute break, pupunta po ang atleta, ang boksingero, doon sa isang sulok. Ang tawag po natin doon ay corner. Doon po naghihintay yung coach niya, yung team niya, nagdadala ng tubig, at minsan po pinapakita nila sa TV kung ano nangyayari doon sa corner. Doon po nakakatanggap ng pahinga, ng instruction, ng encouragement, yung pong boksingero, galing po sa coach niya at doon sa kanyang staff. Alam niyo po, napakahalaga nung 1 minute na break pong yon. Kasi minsan, kahit na dihado na ang boksingero, dahil nakapagpahinga siya, dahil naturuan siya ng mabuti ng coach niya, bandang huli, mapapanalo po niya yung kanyang laban. Bakit? Kasi alam niyang gamitin yung kanyang mga break. Kasi marunong po sumunod yung boksingero doon sa coach at doon sa training team niya. Di po ba? Kaya nga po, nag-champion si Mike Tyson dati. Sa bawat break ng laban, inaalagaan po siya ng mabuti ng kanyang team. Binibigyan po siya ng magandang strategy ng kanyang coach. Pinapalakas yung kanyang loob. Pero, nung pong yumaman na si Mike Tyson, medyo lumaki po yung ulo niya. Pinalitan niya yung kanyang coach, inalis niya yung kanyang staff, pinasok po niya yung mga kaibigan niya, yung mga palagi niyang kasama paggabi na nakikipag-gimmick sa kanya, umiinom sila. No? Sa isang laban po, pagbalik po ni Mike Tyson doon sa kanyang corner, doon sa kanyang sulok, hindi po nila alam kung ano ang sasabihin nila sa kanya. Hindi na po kamukha nung dati na handa yung coach, yung kanyang training team. Natalo po si Mike Tyson. Bakit? Kasi naging mahina yung sulok niya. Ang termino po nila sa boxing, pakinggan niya po ito, his corner was exposed. Napakaganda pong paalaala din para sa atin ito. Mga kapatid, kung gusto mong maging mas matatag, mas malakas sa buhay, dapat gawin mo ding matatag
at malakas ang sulok ng iyong buhay. Life is a battle. Ang buhay ay isang labanan. Sabi nga po ni San Pablo, ang labanan pa nga natin ay spiritual. We fight not flesh and blood, but the principalities, the demon, yung hindi nakikita ng ating mata, ang labanan, nangyayari sa ating puso, sa ating kalooban, dyan sa ating isip. Di po ba? Lahat tayo. Nararanasan natin yan. Minsan ang tao tahimik, pero hindi mo alam. Meron siyang napakalalim na iniisip. Minsan makikita mong tao, nakangiti pa yan, pero nabibigla ka, meron tayong mga nababalitaan, nagbigti. Nagpakamatay. Bakit? Kasi meron palang pinagdadaanan, meron pala siyang struggle sa kanyang kalooban. Di po ba? But in order to win our battles in life, we must fortify, we must strengthen our corner. Sino ang nasa sulok ng buhay mo? Napakahalagang tanong po niya. Sino ang nagpapalakas sa iyo? Kapag pagod ka na, kapag sawa ka na, kapag napakabigat na ng iyong loob, kapag minsan nawawalan ka na ng pag-asa. Hopefully, more than our loved ones, my dear friends, may God be present in your corner. God, remember this, is your greatest coach. God is your commander. God is your CEO in life. Ang tunay na boss mo, hindi yung boss mo sa trabaho. Ang tunay na boss mo, ang Diyos. Yung mga boss nyo, yung mga may posisyon sa gobyerno, sino man nakakataas, saan po nanggaling yung kapangyarihan nila? Saan nanggaling ang grasya nila? Saan nanggaling yung blessing nila? Di ba wala? Iba ko hindi? Sa Diyos. Oo, sundan mo sila. Pero nakakalimutan natin, ang unang-una dapat sundan natin kasi lahat ng buhay, lahat ng lakas, lahat ng pagpapala, saan nanggagaling? Sa Diyos. Ang Diyos dapat ang unang-unang pinakikinggan natin at dapat sundan natin sa ating buhay. Amen? Kung wala ang Diyos sa sulok mo, kapatid, kahit na gaano ka pa kalakas, kahit na gaano ka pa kagaling, kahit na gaano ka pa katalino, hindi ka magwawagi. Mananknock-out ka, babagsak ka sa buhay. Amen? Tingnan niyo po sa unang pagbasa. Balikan niyo. Buti na lang, malapit na malapit ang propeta Jeremias sa Diyos. Pinaalam ng Diyos dito sa propeta, Prophet Jeremiah, yung masamang balak na mga kaaway niya tungkol sa kanya. Jeremiah said, I knew their plot because the Lord informed me. He showed me their evil doings. Pero kahit na nalaman ni Propeta Jeremiah itong nakakatakot na plano ng ibang tao para sa kanya, wala tayong narinig na siya'y natakot at nangamba. Hindi po nag-alala si Prophet Jeremiah. Di kamukha natin, di ba? Sumasakit agad ang loob natin. Kapag may nalaman tayo na pinag-uusapan tayo, sinisiraan tayo. Minsan, nagrereklamo tayo sa Diyos, Panginoon, bakit ganyan naman sila? Wala naman ako ginagawa. Di ba? Ganyan tayo eh. We waste our time worrying, complaining about other people. Pero hindi po ganito ang ginawa ni Prophet Jeremiah. Malakas pa rin ang kanyang loob. Bakit? Kasi alam niya, kasangga niya ang Diyos. Baka naman marami sa atin, yan ang nakakalimutan. Marami kasi sa atin, iniisip, mag-isa lang tayo na lumalaban sa buhay. You are not. God is there. But the problem is, many of us ignore God. He is there at our side. Many of us do not give time to God who is waiting for us in our corner. Bandang huli, dahil malalim, malakas ang pananampalataya ni Prophet Jeremiah sa Diyos, alam niya, ang hustisya ng Panginoon, yan ang magwawagi. Amen? Napakaganda din po ng ating salmong tugunan ngayon pong araw. Sabi po sa English, O Lord my God, in you I take refuge. Kung babasahin niyo po kasi ang Biblia, makikita niyo po
Ano ang larawan ng isang tao na umaasa sa Diyos? Sabi po sa Psalm 91, God will cover with His wings those who find refuge in Him. Para daw pong isang agila ang Diyos. At gagamitin niya ang kanyang pakpak para tayo ay proteksyonan. Ang ganda po nun, no? Kasi po, nung minsan, nakapanood po ako ng video, isang agila, habang nandun sa pugad, sa taas po ng puno, binubuyo po siya ng napakalakas na hangin, ng yelo, meron pong isang storm, no? Snowstorm, no? Na dumadaan. Pero, ito pong agila, nanatili po, hindi po siya gumagalaw, nakaspread po yung kanyang pakpak, tinatakpan niya, doon pala sa ilalim niya, yung mga anak niya, yung mga sisiw. At nung tapos na po yung hangin, dumaan na yung yelo, doon pa lang po binuksan at pinakawalan nitong agila yung kanyang mga anak. Ginagawang pananggala o shield ng agila mismo ang kanyang sarili. Laban sa yelo, laban sa hangin para hindi masaktan at mamatay ang kanyang mga anak. Ganda po, no? Hindi po aalisin nung agila yung pakpak niya hanggat hindi ligtas ang kanyang mga anak doon sa bagyo. Napakaganda. And this is what it means, my dear friends, to take refuge in God. God will cover you from all evil. God will face the difficulties for you. God will not allow the storm to take your life. And we are invited, my dear friends, that if you go to God's corner, God will also not allow you to be defeated by your problems in life. Ba't tayo natatalo? Nagpapatalo tayo dahil sa ating isip. Di po ba? Hindi tayo matatalo kung hindi tayo magpapatalo. Kaya natatalo ka kasi hinahaya mo na pumasok yan sa iyong isip. Imbis na ang ilagay mo dyan, itanim mo sa isip at puso mo iyong tiwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi po ba? Sa Ebanghelyo, narinig po natin, nag-away-away itong mga Pariseo tungkol kay Jesus. Sino ba naman daw siya? Siya ba ang Mesiyas? Siya ba ang anak ng Diyos? Wala pa rin pong pagbabago, no? Away noon, debate noon. Ganun pa rin ngayon. Puro away, debate, kung sino ang Diyos. Ang mas nakakalungkot na kwento, dagdag pang away ngayon, pati po away politika, kasama na sa ating mga pinag-uusapan. Pero napukaw lang po kasi ang aking atensyon dito na pagkatapos po ng Ebanghelyo, doon sa last part, pinakahuli po, sabi, pagkatapos daw nilang mag-away-away, umuwi ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Ang tanong, ano po kayang ginawa nila sa kanilang mga bahay pagkatapos silang mag-away-away? Siguradong kumain sila, siguradong nagpahinga sila. Maaaring kinwento din nila sa kanilang mga pamilya kung ano yung away nila, kung ano yung nangyari. Pero ang tanong, ilan kaya dito sa mga Pariseo yung nagdasal pagkatapos silang makipagdebate at makipag-away? Di ba? Ang ganda po nun, no? Kung pagkatapos mong makipagdiskusyon, pagkatapos mong sumakit ang loob mo, meron kang nakaaway, pagka-uwi mo, para wala na yung sakit, bigat ng loob mo, magdasal ka, iwan mo na lang sa Diyos. Di ba ang ganda po nun? Hari nawa, mga kapatid, kapag umuwi tayo sa ating mga tahanan, pagkatapos po ng nakakapagod na maghapon, pagkatapos ng isang araw na stress at pag-aalala, sana gumawa din po kayo, maghanap kayo ng isang sulok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay, para manalangin, para pagdasal sa Diyos. Amen? Di po ba? Yan naman ang utos ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Jesus said that when you pray, go to your room, shut the door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees you in secret will reward you. Hindi mo man nakikita, pero buhay na buhay ang Diyos. Nandyan palagi sa tabi mo. Hinihintay ka lang ng Diyos na kausapin mo siya at pagpapalain kanya.
Amen? Please, every day. As you go home, go to your corner with God. Take refuge in God. Allow God to guide you, encourage you, to heal you, and to inspire you again. Amen? Meron po tayong isang follower nung nakaraan lang pong araw, pumunta dito sa parokya, binibisita ako, nagpapasalamat. Kwento po kasi niya, nung pong last year, nagka-cancer siya. 50-50 po ang buhay niya. Nag-aagaw buhay po siya. Nung pong mga panahon na yon, kwento niya, malapit na siyang mamatay. Tinubo na nga po siya In-intubate siya. Doon na lang siya nakakahinga. Yung anak daw po niya, kinuha yung kanyang cellphone. Pinlay yung misa natin. Pinaparinig sa kanya. Habang daw po, bedridden siya, nakikinig siya, walang tigil, non-stop sa ating mga misa. Alam niyo po, isang milagro. Biglang nagbukas yung kanya mga mata, pinapaalis na yung tubo, at pagkatapos mga ilang araw, nabigla ang doktor, nakakatayo na sa bed niya. At isipin niyo po, after 1 year, pumunta dito sa parokya, nakakalakad. Sabi niya may cancer. Nung pagkakita ko, hindi maitsurang may cancer. Napakalusog. Bakit po? Ano naging dahilan? Walang iba kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Wow! God is good. Sobra-sobra. Kaya nga po, mga kapatid, kapag bugbog ka na sa mga sakit ng buhay, kapag bigat ka na sa iyong mga suliranin, kung sobrang lungkot mo na sa iyong mga nararanasan ngayon, huwag mo namang kalimutan. Pumunta ka sa isang sulok ng iyong kwarto, ng iyong bahay. Kausapin mo ang Diyos. At umasa ka sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya hahayaan na masaktan dahil ang ating Diyos ay mabuti at mapagmahal. Magwawagi ka sa tulong ng grasya ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng lahat, sinugo mong iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay. Sa paggunita kay San Vicente Ferrer, ipagkaloob mong pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng iyong anak, si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat dito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal.
Itaas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito'y kanyang muling habilin sa pagmamahal ninyo. Ang mundo'y magbabago. Siya ay nasa salita at lihim siya sa sakramento. Makikita sa ating kapwa ang pagsangka ng mga dukha. Sama-sama natin siya, ang puso natin babaguhin. Ang hain niya ay tanggapin, kahit hindi takip siling. Minsan isang takip siling, may nagdiwang at may naghalin. Nang tinapay ang alak, pagkain na mula sa langit. Minsan isang takip siling, may bubuhang nananalangin. Ang tadhana'y mapangyari, ngunit kung nais siya tutunsin. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita kay San Vicente Ferrer. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak, ay aming matularan at aming maganap. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kung ikaw man ay nawawalan na ng pag-asa, kung ikaw ay napapagod, kung ikaw ay nahihirapan,
huwag kang susuko, huminto ka lamang. Ang buhay ay isang labanan, parang boxing. Kahit din naman si Jacob, kung maalala niyo po, sa Old Testament, nakipag-wrestling din siya sa Diyos. Pero ang ating pakikipagbuno ay hindi sa Diyos, kung hindi sa masama. Tayo ay tinatalo ng masama. Pero hindi tayo magpapatalo kung tayo ay palaging nakalapit at kung tayo ay palaging nananatili sa Diyos. Please, every day, go to your special corner. Pray to God always. Si San Vicente Ferrer ay kilala po bilang isang misyonaryo na napakaraming napagbago na konverte. Hindi lang dahil siya'y marunong mangaral, pero dahil isa siyang lingkod na palaging nananalangin. Kaya nga, kung gusto natin magbago ang ating buhay at magbago din ang buhay ng iba, kamukha ni San Vicente Ferrer, hindi lang tayo makinig sa salita ng Diyos, pero ipagdasal din natin kung ano ang ating narinig. So, listening to God's Word and praying about them are the two lungs of our faith. Tandaan niyo po. Ha? Huwag ka lang sisimba, nakikinig sa mga sermon, sa mga retreat, sa mga talk, pero pagmunihan mo, pagdasal mo, at dapat isabuhay mo. Yan nga po ang aking assignment sa inyo. Kung ano man po ang inyong nalaman, narinig sa banal na misang ito, panalangin nyo at itanong nyo sa Diyos, ano ba ang pinapagawa ng Panginoon sa inyo ngayon? Huwag niyo pong babaliwaliin yon, naway bigyan nyo ng aksyon. Tandaan niyo po, tayo'y pinagpapala ng Diyos na nakikita ang ating mga ginagawa kahit na nakalihim ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.